1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng, syempre, Tuesday. So, happy Tuesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan. 2 days to go, New Year na, o diba? So, namnamin ninyo ng bonggang-bongga ang nalalabi sa 2025 and then iturin ninyo ang 2025 na isa sa mga pinakamagandang taon na nangyari sa buhay ninyo. Kung ganun nga. Pero kung hindi naman, eh, wala naman ako magagawa doon. Basta para sa akin, ang 2025 ay bongga. So, yan. Siyempre, hindi naman perfect. Merong up and down, merong minsan malungkot ka, minsan masaya ka, ganon. But syempre, maraming salamat sa taong ito dahil mas marami akong nagawa, mas marami akong naipakita sa inyo ng bonggang-bongga, di ba? And then of course, looking forward ako for 2026 na mas pag-iigihan ko pa at mas gagalingan ko pa. At hindi lang yan, syempre, looking forward din ako sa pagtaas ng ating mga subscribers, di ba? So, yon. Kaya naman, maraming salamat sa mga sumusuporta. Ayan, sa mga nagmamahal, sa sumusuport, maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa una nating chika, ito nga, from the Miss Universe Philippines to Miss Global Australia 2025. Ito nga ay si Kimberly Street. Yes! Siya nga ang tinanghal ng Miss Global for Australia para sa taong 2025. Ang pageant nila ay magaganap dito syempre sa Bangkok, Thailand. This coming first quarter of the year. Oo. So, I'm so excited for her dahil finally, di ba, ayan na, mailalaban niya na ang sarili niya sa isang international stage at bongga pa naman ang Miss Global. At ang maganda dito, makikita ko na siya in person. So, I'm so excited kasi nakita ko na si Miss Jamaica, di ba? Nung lumaban sa Miss Grand, tapos siya naman dito naman sa Miss Global. O, di ba? Si Atisa, ayan, nakita na rin natin. Ay nako, thanks God, di ba? So, yon. So, finally, maikukumpit na ni Kimberly Street ang kanyang sarili. Isa siya sa mga favorite kong beauty queens na from Australia na, alam mo yon, umaasa ako na mapapadala siya sa international stage. At ayan na nga, finally, oh, di ba? At para naman sa sumunod natin, chika, mga transgender, dapat nga bang tanggalin na sa pagsali sa mga female pageant. Oho. So, ako para sa akin especially dito sa Miss Universe, kung magbabago ang organization, why not, di ba? So, kung ayun ang gusto. Pero kung gusto pa rin nila ipagpatuloy na, sige, sumali lang ang transgender, wala namang problema, edi go lang. Pero syempre, sana maisip din nila kung mananalo ba sila dito o hindi. Kasi sayang naman, sayang yung binayad nila na franchise fee. O, di ba? And then, ayun, looking forward ako sa bagong organization, kung meron mang bagong hawak, na maayos tong mga age limit. Ayan, sana maayos din yan. Yung transgender, sana maayos din yan. At saka, syempre, bagong management na kung ano ang pagiging bagong patakbo dito sa Miss Universe. Ikaw ba, nilulukan up mo ba yan? Siyempre, di ba? Lalo na Miss Universe to, tagal-tagal na natin sinusubaybayan ang Miss Universe. So, ayan, mga married woman, transgender, at saka age limit. Sana pagtatanggalin na nila yan. Hindi naman kailangan sa pageant, di ba? So, ako mas gusto ko pa rin na dapat ang age limit ay
ay nandiyan. Siguro up to 30 years old. Matanda na ngayon 30 years old. Dapat nga mga 26 or 28. Ganon. Kasi di ba para makapag-focus pa rin sa iba pang larangan ng mundo ng industry. Kumbaga, hindi lang nakafocus na kung kailan ka tumanda, doon ka sasali sa mga beauty pageant. Ano ba? Di ba? Ginawa na nilang laro-laro. Yung iba lang naman. Pero, mas gusto ko pa rin na magkaroon ng age limit. Walang problema sa totoo lang. Pero kasi syempre, dapat concern na natin sa kanila yung health. Tapos, alam mo yun, nga parang alam naman natin na hindi naman sila mananalo, ba't po papapasalihin? Eh di mag-focus na lang tayo doon sa sa mas younger. Eh nakita naman ninyo, itong nakaraang Miss Universe, may nalaglag pa sa entablado. Eh paano kung may edad yan at hindi nakita yung butas, di ba? So yun. So ayun yung akin, na sana magkaroon ng mga limitations dito sa Miss Universe, especially sa Miss Universe. And then, para naman sa sumunod natin, chika, ito nga mga Maria Clara na ilalaban natin bilang national costume sa international stage, especially sa Miss Universe, nagwawagi. Mama, sama nung chika mo dito. Yes, naalala ko to sa Zoraida Ruth Andam na naging second place nyata sa Miss Universe bilang best national costume or title. And then, ito din yung kay Shamsi Supsup. Yung Miss Universe, nag-uusap kami kay Shams. Nag-uusap kami ni Shamsi sa upuan. Sabi ni Shamsi sa akin na parang, ayun nga, so surprising nga daw yung national costume ni Atisa. Tapos yung nakita ko, sabi ko, aba, similar doon sa national costume mo. Ang sagot niya sa akin, oo. So ito na yung pangatlo na Maria Clara na inilaban natin sa international stage at nakita naman ninyo, nag-shine like a diamond star, di ba? So si Maria Atisa Manalo itinuri na best national costume itong competition ng Miss Universe at nakita naman ninyo, ang galing-galing-galing doon ni Atisa. Mabigat yung costume, pero kapag nakita mo siya kung paano gumalaw si stage, ay bongga. Plus, nandoon na talagang masasabi ko, in fairness sa gawa dito ni Mac Tumang ang ganda ng detalye. At talagang masasabi ko na binonggahan talaga nila para kay Maria Atisa Manalo. Panalo! O, diba? Ang bongga. And congratulations sa Philippines. Kasi yung mga ganitong national costume, dapat talaga ganito yung mga sinusuot natin sa mga international pageant. Diba? So, yun. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, sabi ni Papa Nawat, do not copy Miss Universe. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, dahil si Papa Nawat siya, mahal natin siya. Pero ang tanong, sino ba ang unang kumopya sa Miss Universe? Ang Miss Grand or ang Miss Cosmo? Di ba? So, natatawa lang ako dito sa part na to nung sinabi niya nun sa stage. Actually, nandoon ako nanonood ako sa kanya na parang do not copy Miss Universe. Miss Universe is only one. Parang, talaga ba? So, yun. Parang, are you sure? Ganon. Ganon lang yung naging reaction ko. Pero kasi, para sa akin, syempre lahat naman tayo na gusto natin na para maalam Miss Universe ang pageant, di ba? Na dapat ang laban ay para Miss Universe. Ako para sa akin sa Miss Grand, buti nga natutunan na ng Miss Grand yung pagiging Miss Grand niya talaga as in Miss Grand. Pero noon na yun nga, parang naisip ko, para naman tong Miss Universe, para kasi di ba, may Miss USA, yung tipong parang national pageant, tapos biglang ilalaban sa tapos iisa yung honor, yung mga tipong gano'n na parang naluloka ako na parang bakit mo ginaya ang Miss Universe? Siguro pangarap niya magkaroon ng sariling pageant na maalam Miss Universe, di ba? Pero natuwa naman ako kasi ngayon nakilala na natin ang Miss Grand bilang Miss Grand talaga at hindi Miss Universe, hindi na parang kinopya niya, kundi ko ano yung nakikita natin sa Miss Grand ay talagang tumatak na. Alam niyo ba yung mga estudyante ko, hindi nila kilala ang Miss Universe. Pag sinabi mo, no, I'm Miss Universe, parang ano yun, gano'n sila. Pero kapag sinabi mo, yes, I am Miss Grand, ayun. So talagang sabi, oh yes, very Miss Grand, gano'n. So tama nga yung sinabi ni Papa Nawat na
matanda na si Miss Universe. Ang nakakakilala na lang kay Miss Universe, syempre yung mga idadan natin, yung mga sa age natin. Pero, yun doon naman sa Miss Grand, parang sa mga high school ngayon, elementary, talagang tumatatak na sa kanila yung Grand. O, di ba? Sa Cosmo, sa mga kinder pa lang. Charot. So, yan. Ang Cosmo ba, ginagaya ba ang Miss Universe? Ako, para sa akin, yung ultimo yung sash, ultimo yung ano, parang ginaya nila no? But, mas gusto ko syempre ang Miss Cosmo ay magkaroon ng sariling tatak na Miss Cosmo, di ba? So, ayun na nga, di ba, naririnig nga natin yung music nila, Cosmo, gano'n, di ba? May pa ganun So, talagang sabi ko, okay. So, promising siya para sa akin, and then, in the future, mag-shine like a diamond star ang Miss Cosmo, gano'n. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga. So, speaking of Miss Cosmo, sinasabi na dapat daw ilagay sa Big Six ang Miss Cosmo at tanggalin ang Miss Universe. So, anong chika mo dito? Well, ang masasabi ko dyan ay naloka ako ng bonggang-bongga para ilagay siya sa Big Six. Bakit hindi dalang gawin Big Seven in the future? Pero not now, di ba? So, para sa akin, marami pang mga dapat patunayan ang Miss Cosmo. It's a 2 years old, di ba? So, parang masyado pang masyadong bubot. Hindi ba, nung nakaraang taon, di ba, parang nakita naman natin na parang, anong nangyari sa pageant ninyo? Parang wala naman, di ba? Pero, ngayon, itong ikalawang taon, in fairness naman sa kanila, nag-level up sila. Pero hindi ibig sabihin na dapat na silang ilagay or kilalanin na isa sa mga pinakamalaking pageant sa buong mundo. So, marami pa siyang dapat patunayan. Yes, production was good, everything was good, but it's not enough para maging basihan natin yon para masabi natin na yes, isa siya sa mga kinikilala at prestigious na beauty pageant. So, just keep going lang, Miss Cosmo. Huwag magmadali at mag-focus siguro sila doon sa kung ano ba talaga ang layunin nila bilang beauty pageant, di ba? So, mas mahirap naman kasi kung nakafocus kagad sila doon na, ay, gusto ko maging big, gusto ko maging katulad ng Universe. Miss Universe, bago yung kinilalang Miss Universe, tumagal muna yan. Imagine ninyo, 74 years ang Miss Universe. So, it's not easy na, alam mo yon na yung pinagdaanan ng Miss Universe, up and downs, and then hanggang ngayon dumadaan sa mga struggle. But naniniwala ako na matatag ang Miss Universe sa lahat ng beauty pageant. At hindi to para palitan ng mga kung sino man pageant, either Miss Grand, either Miss World. Kumbaga parang Miss World is a Miss World, Miss Universe is a Miss Universe. And then, kung ano ang ginawang pangalan ng Miss Universe, kung bakit yan nananatiling malakas, engagement niya, panalo, dahil sa tatag ng tagal, di ba? So, I hope na ganoon din ang mangyari sa Miss Cosmo. I'm not against Miss Cosmo, but I speak na parang wag mo nang masyadong maaga pa para pansinin natin na, dapat nasa big ano na yan. Kumbaga, tama yan na tingnan muna natin, supportahan muna natin kung ano yung mga dapat nilang ipakita, and then let's see in the future, di ba? Kung ang Miss Grand na, umabot muna ng ilan years, 11 years, 12 years, bago kilalanin na, okay, sige, big pageant ka na, o ganon. So, kailangan nyo muna magpanalo ng mga, ng katulad ng mga Latins o kaya Philippines sa pageant niya. Kaso si Indonesia ang kauna-unahang reyna neto. Gusto ba ninyo na malagay ito sa Big Six? Comment below. Charot. So, yun. But I support Cosmo. And then, para naman sa sumunod na chika, eto nga, si Fatima, magpapagawa at makikiusod din sa wax figure. Anong chika mo dito, Mama Sam? Mukha na siyang wax. Charot. Hindi niya na kailangan pang magpagawa. Tumayo na lang siya doon ng maghapon, tapos uwi siya, tapos balik siya bukas. Charot. Anyway, so bakit hindi? Kung ayun yung gusto niya at kaya niya mag-provide, di ba? Why not? So, total, sanay naman sila na binibili ang mga bagay-bagay. Di go lang. Charot. Hindi, ang akin ay
Bakit hindi? Oo. So, masyado siyang ambisyosa kung minsan, no? Nakakaloka lang. Pero, hayaan na lang natin si Fatima kasi mukhang madidethrone naman to very soon. So, ngayon pa lang, simulan na nila yung wax para mas bongga. So, matanggal, malagay na doon. Para in case na ano man ang mangyari sa kanya, at least, di ba, pupunta sa museum at yun, ay, nandoon si, si Fatima, naging Miss Universe siya. Ganda! Di ba? Diyos ko, nakakaloka talaga, no? May pa-wax, di ba? So, ayun, makikiuso at makikigaya. Oo, nagtaas yung kilay ko, syempre. Pero nandoon ako sa part na allowed naman yan kung ano yung gusto niyang gawin na hindi naman tayo magbabayad siya naman, di ba? At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, sigaw ng mga Indonesian. Kitot, gustong ilaban ng mga Indo fans sa Miss Universe. Kung kaya daw ni Atisa, mas kaya daw ni Kitot kasi winner daw ito sa Miss Cosmo. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay good luck. So, yon. Kung nakaya nga ni Atisa na lumaban sa Miss Universe, di kaya din ni Kitot kasi nga, di ba, Miss Cosmo siya. Pero ang tanong, makarating kaya sa top 5 si Kitot kapag lumaban sa Miss Universe? Ayun ba ang nasisiguro ninyo, mga taga-Indonesia? So, yon. Kung nasisiguro ninyo yan, go, 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 go. Laban Kitot. Kung si Kitot ay confident at kaya niyang mag-compete sa Miss Universe at tingin niya kaya niyang ipanalo to katulad ng ginawa niya sa Miss Cosmo, go ahead, di ba? So, ako ang unang-unang susuporta sa kanila at ako ang unang-unang maniniwala sa kanila ng bonggang-bongga. Pero, isa lang paalala ha, hindi ganun kadali sumugal ang dati ng Reyna at magkukumpit sa Miss Universe. Ay nako, believe me, hindi ganun kadali yan. Lalo na kung hindi ka ganun kaganda at kung talagang hindi ka ganun ka-confident. Pero si Kitot naman, nakikita ko naman, mukhang kumpiyansa naman siya sa sarili niya at mukha namang empowered siya. E di go, go, go. So, pag lumaban si Kitot at nakarating siya sa top 5 at naipanalo niya ang Miss Universe, naniniwala ako na ang taas ng level ng Miss Cosmo. Pero kapag hindi siya nakarating sa top 5, at hindi niya naipanalo ang Miss Universe, oh my gosh, nakakaloka. So, yan. So, ang akin lang ay paghandaan siguro ng maigi. Kaya naman niya yan, pero siguro kailangan niyo maganda. And then, doon nila sabihin, kapag nakalaban na si Kitot at nakarating sa top 5 at naipanalo to, sabihin nila na talagang mas bongga ang beauty ni Kitot more than kay Maria Atisa Manalo Panalo. Diba? So, yun lang naman yun eh. So, dito magkakasubukan. Ang tanong, syempre, willing ba si Kitot na mag-compete sa Miss Universe after niyang manalo ng Miss Cosmo? Hindi ba siya natatakot sumugal para sa kanyang magiging laban sa Cosmo kung sakali man? Laban niya sa Miss Universe kung sakali man lalaban siya sa Miss Universe. So, let's see. Tingnan natin. Kaabang-abang yan. Kung makikita nga ba natin ang Kitot sa mga susunod na taon sa Miss Universe stage. So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.